Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Matindi ang kaguluhan sa loob ng palasyo matapos mabulabog ang bansa sa sunod-sunod na kontrobersya na kinakasangkutan ni na Presidente Kuting at kanyang asawa na si Lizatanas Maggs. Si Willie Revillame, isang kilalang personalidad na sa telebisyon, ay nagpatusta sa mag-asawa dahil sa umano'y mga kabulastugan ng mga ito. Sa isang emosyonal na pahayag na kanyang programa, tinawag ni Revillame ang mag-asawang bilang couples of crime at hinamon ang mga ito na harapin ang kanilang mga kasalanan. Hindi na dapat palampasin ang mga ganitong klaseng pamumuno, ani Revillame, sanay managot sila sa batas at hindi na pamarisan pa ng iba. Maraming mamamayan ang nakiramay sa sentimiento ni Revillame na lalo pang nagpataas ng tensyon sa paligid ng palasyo. Dumami ang mga rally at protesta na humihiling ng agarang aksyon laban sa mag-asawa. Ang tawag ng masa, bilibid na ba ang bagsak ni na Presidente Kuting at Lizatanas Maggs? Sa kabila ng mga batikos na natiling tahimik ang kampo ni na Presidente Kuting at Lizatanas Maggs, sumalit ayon sa mga balita, mas lalong umiinit ang sitwasyon sa loob ng palasyo. Ayon sa ilang ulat, nagkaroon ng mga hindi pagkaunawaan ang mga palitan ng maanghang na salita sa pagitan ng mga opisyal. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa mga aligasyon laban sa mag-asawa. Nais ng taong bayan na makita ang katarungan at umaasa na sa kabila ng kaguluhan, mananaig ang katotohanan. Ang kilalang TV host na si Willie Revillame ay matapang na nananawagan ng hustisya at hiniling ang agarang investigasyon sa umano'y katiwalian ng mag-asawa. Malawakang protesta at rally ang sinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa na humihiling ng transparency at accountability mula sa pamahalaan. Ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng masusing investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Ang bansa ay nasa kritikal na kalagayan at inaasahan ng mamamayan ang agarang aksyon mula sa mga kinauukulan. Sa gitna ng kaguluhan, tanging ang pagkakaisa at pagkilos ng bawat isa sa inaasahang magdudulot ng tunay na pagbabago. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nalungkot ako, parang binuhusan ako ng malamig na tubig dito sa nabalitaan, na-inform sa akin. Siguro naman, mga palangga, nakikita nyo na walang tigil yung issue sa South China Sea. At nakikita nyo yung pabago-bagong statement ng bangag na presidente. Pinag-usapan na natin kung ano yung magiging aftermath kapag tayo ay pumasok sa kaguluhan. Nakita nyo sa Ukraine, nakita nyo naman nung World War II, nakita nyo yung mga Holocaust survivors, nakita nyo ang mga documentaries and everything. Okay? Meron kasing nagmansay sa atin, mga palangga, at ito'y coming from mataas na general. Okay? Na, paano ba to? Okay? Na may mga kongresista, sana nakukuha nyo ako please sumunod lang kayo. I don't know kung paano ko to sabihin, pero gusto kong iparating to sa inyo na dapat sa mga bagay-bagay sa buhay ay naghahanda na kayo. Okay? Dapat sa mga bagay-bagay sa buhay, hindi sa pananakot, pero kailangan ninyong mag-prepare. Mag-prepare sa mga darating na panahon sa inyong future. Kasi itong bangag na presidenteng ito ay dadalhin kayo sa karimlan. Di ba paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga kababayan, na
Pasensya na kasi nahihirapan ako kung paano ko straightforward. Hindi natin pwede straightforward itong pinag-uusapan natin. Pero I know you guys are smart. Sabi ko sa buhay ay dapat pinaghandaan ninyo. Dahil ang mga mayayaman at ang mga politiko now ay nag-ahanda na sila. Sila ay may pera. Sila ay pwede pong lumipad patungo sa ibang bansa gamit ang kanilang mga pasaporte. Sila ay may visa. Ang kawawa dito sa mga hindi magandang pangyayari, which is ayon sa ating information na tumutulo ang kanyang luha, mga kababayan, ay sana irreversible ito. Sana hindi ito tahakin ng bangag na gobyerno yung kinatatakutan ng taong bayan na makikipagyagre o bratatatatat. Kasi based dito sa information na nakuha natin, mga palangga, na kailangan nyo kasing malaman hindi pwede sila lang ang maghanda. Hindi sila lang ang makatakas sa mga ganitong klaseng kadiliman, tapos kayo maiiwan. At hindi kaya ng konsensya ko na isekreto sa inyo. Can you comment kung nagigets yung yung sinasabi ko? I know, can you comment? Para babasahin ko kung sino yung tamang nag-comment. Dahil sa mga probinsya, like sa Zambales, nakita nyo di ba sa Davao, ang dami ng mga troops. So ayon sa ating source, mga palangga, mukhang dadalhin kayo sa Karimlan. I hope mali. I hope mali at hindi mangyayari. Sabi ni Lydia, yan, Lydia, yung okay? Papunta tayo dyan sa usapan na yan. Nagigets nyo? Okay? Nagigets nyo? Nakakapanghina lang. At sabi ko, obligasyon ko sa inyo na ibigay ang impormasyon na nakukuha ko sa loob. For 2 years, mga palangga, na nakikipaglaban ako sa inyo. Ayoko mangyari yun, mga kababayan. Ayoko mangyari yun sa inyo. Sila naghahanda na, yung mga may pera. Yung mga mayayaman. Alam mo yon? Pwede silang lumipad anytime. Ayaw po nilang sabihin ang mga bagay-bagay. Siyempre, naintindihan natin yan dahil ayaw nilang magkaroon ng panic sa Pero I'm just saying sa inyo na baka dalhin kayo sa Karimlan. Okay? At kailangan yung paghandaan, mga kababayan. I hope may panahon pa para mag-speak up kayo. Sabi ko nga, this is not about kung ano yung political views mo. Pero, sabi ni Irene, paano mapipigilan? Kailangan manindigan yung taong bayan bago dumating yun. Reliable po ang nakapagbigay sa atin ng information. Very reliable. And itong taong to ay mula sa gobyerno. Actually, kinausap ko, okay, sabihin na natin, 3 tao ang nagbigay sa atin ng impormasyon. Mula sa Senado, meron sa loob ng Malacanang, meron sa Kongreso. Kasi bago ako nag-vlog, verify ko to. Totoo ba to? Totoo ba to ang plano ng Bangag at Bartek? Sabi ko nga mga kababayan, sana hindi totoo. Yan ang dinadasal ko. Sana fake news lang yung nagsabi sa akin. Yung 3 yon, sana fake news lang. Sana mali lang. Sana hindi totoo. Pero kailangan yung malaman nila, lalo yung mga nakaka-follow sa akin, at least po aware kayo na sa mga bagay-bagay sa buhay, kailangan yung maghanda. Siguro, I don't know. Sabi ni Melda, okay, paano pamilya ko sa Cebu? Sabi ni Dali Mali. Ayun na nga palangga lahat naman tayo nag-aalala. So, ngayon, itong information na to, pasensya na kayo kung hindi ko maibulyaw ng bonggang-bongga ito.
May mga nakikitaan na mga sobrang matataas na pang-bratatatat sa iba't ibang mga probinsya. Ito pong information, uulitin ko, na nakarating sa akin ay galing mismo sa isang from the House of Representatives na walang magawa. Pero kailangan niyang ikwento sa akin. Coming from Malacanang, kailangan niyang sabihin. So, yun yung nakakatakot. Nakakatakot, mga kababayan. Pinaliwanag na sa inyo na kapag nagkaroon ng ganitong pangyayari, mabubura. Mabubura lahat. Ang dapat mabura sa pisara. Yeah, sabi ni Surprise City. Saan po kaya parang Ukraine, sabi ni Palangga. Well, di ba? Kailangan nyo maghanda Palangga sa mga bagay-bagay, sa mga emergency situation. You have to be ready. Ang sabi ko nga, actually dapat magpapalit na ako ng damit. Kasi, I'm tired na. Nakapagsalita na tayo. At nakakapanglumo. Ulit-ulitin ko, magdasal kayo na sana fake news yung nagkwento sa akin. Magtulungan tayo, sana fake news, sana hindi totoo ang kinuwento o ang sinabi sa akin ng 3 personalidad mula sa gobyerno. At ipagpipray ko na mamulat kayo sa inyong mga isipan na huwag niyong pahintulutan na kayo po ay isasalang sa isang laban na hindi niyo kaya at hindi kayo handa. Yeah, sabi ni Uniwise, yun yung dasal ko. Sana po mali. Lord, sana fake news po yung kinuwento sa akin. Sana po nagsisinungaling lang sila this time. Sana hindi totoo. Sana ini-etchos lang nila ako. But you have to be ready. I don't know, kasi di pa naman natin na-experience yung mga ganyang klaseng, cloud. You know what I mean? Yung pasisingutin kayo. Di ba? I don't know kung paano, pati yata langgam, hindi makakaligtas ng buhay sa ganyan. So you have to speak up and be ready. Kasi itong mga politiko po, anytime may mga private jets sa mga yan, pwede silang lumipad. Kayo mga sundalo, kayo mga kapulisan, I know nanonood po kayo. Alam nyo na ngayon, by now, you know what's gonna be the plan, right? By now, alam nyo na po yung plano eh. Bakit kayo papasok sa planong hindi makatao? Men and women in uniform, yung mga matataas na general. General Chofilo, na naka-witness po ng pangingidnap ni Lisa at ni Kuting. You speak up. Kasi pare-pareho. Well, sabi ko nga Palangga, ang unang-unang makakaligtas sa mga hindi dapat magandang mangyayari o kadiliman ay ang mga may pera, ang mga may passport, ang may mga eroplano, ang may mga helicopter, ang mga nasa gobyerno. At kayo mga sundalo na mga lumalaban sa field, kayo po talaga ang maaapektuhan unang-una. Sabi ni D.W. Lingayin, the dollar collapses, the US and all the vassal states to include the Philippines goes with it. Yeah. Bagsak ang piso natin. Bagsak. Religious group too. Okay? So doon sa mga nagpapaniwala pa rin kay Bangag, di ba sabi ko nga sa inyo, sana pag nakakasinghot kayo, hindi nyo ako maalala. Okay? Hindi nyo na ako maalala. Boom. Ganun na lang. Or baka naman pag nakasinghot kayo, may nakitira pang konting, hibla ng buhay, baka sabihin nyo, sana pala nakinig kami. I'm not saying, mga Palangga, I mean, ito yung information sa akin, hindi ako nag-invento nito. Pinaparating sa inyo. Pinaparating, at siguro naman alam na rin to nila Inday Sara, alam na rin to ni Amy Marcos. You have to move now. Alam ng mga general, sa general nga galing to Kasi ito ang plano talaga.
na dadalhin po kayo sa kadiliman. You know what I mean? You guys are smart, lalo na kung kayo ay nagpa-follow dito sa page na ito. Naisip ko nga kanina, actually taranta ako eh. Sabi ko, dun sa mga sa mga kakilala ko ako or mga malalapit sa akin, ano kaya magpabili ako ng ganito mga stock na mga ganyan na mga ganon. Pero wala yun eh, kahit mag-stock ka ng bonggang-bongga palangga. Makukontaminate lahat yun. Kasi air yun eh. Lalanghapin mo. Di ba napag-usapan na natin yan? Wa effect pa rin yun, hindi ka na makakatakas dun eh. Tignan natin, nakukuha naman na ninyo, di ba? Sabi ni Rolando Algar, alam nyo, di naman ang mga Pilipino na last hour kaya kikilos. Yun nga ang sinasabi ko. Pero at least hindi po ako nagkulang sa inyo. Okay? Sabi ko nga, ipagdasal nyo na sinungaling yung nagkwento sa akin. At sana hindi totoo. Yun ang pinagdadasal natin. Na sana hindi totoo. At sana may panahon pa para kayo ay mapigilan ninyo at mapatigil na yung bangag na administrasyon. Sabi niyo, ano po dapat namin ihanda? Passports, valuables? Actually, palangga, kung ako mag-a-advise sa inyo, if you have the capacity, passport, visa, money, get out right now. Kung may kapasidad kayo, kung wala kang pambiling bigas eh. Di ba? Actually, yung mga kaibigan ko na very, very close to me, last month pa, tinatanong sa akin, Marlica, na ba tayo? Magkaganon-ganon? Sabi ko, I don't think so. Hindi naman siguro. Diba? Kasi ayoko yun paniwalaan, mga kababayan. Eh. Ayokong paniwalaan yun na mangyayari yun sa Pilipinas. Kasi during the campaign, wala yun sa equation ng utak natin na papasok tayo sa ganyan. Yung mga friends ko, ano ba gagawin ko? Pumunta na ba ako dyan? May mga visa sila, lilipad na ba kayo? Sabi ko, wag mo na. Sabi ko ng ganun. Hindi naman siguro mangyayari yan. Pero right now, dito sa information na nakuha ko, I would suggest to my loved ones na may capacity, to my friends, na take a vacation for a while. Diba? No, crazy frog. No. Hindi pwedeng hindi mo siseryosohin. Kapag like ako, di ba, may death threat. Palangga, I have 3 death threats. Ibig sabihin, pag may death threat, seryoso yan. Hindi mo pwedeng baliwalain yan. You have to prevent. Whether yan ay hindi totoo o totoo, di ba? You have to prevent that from happening. Kasi, ang sangkot dito ay ang mga bangag. Hindi mo pwedeng baliwalain, di ba? So, huwag yung baliwalain yung sinasabi ko sa inyo. Pero again, at the end of the day, it's your decision. You follow your gut. It's your choice. If you feel like, oh, this is fake news, then okay, at least wala kayong agam-agam sa buhay. Kaya nga ako, I'm praying also na I hope this is fake news nang nagkwento sa atin. Hindi ko to sasabihin sa inyo, mga palangga, kung hindi reliable yung mga impormasyon na nakarating sa atin. Sabi ni Open, hindi pa ito nababalita sa media. Ayaw nga sabihin sa inyo. Diba? Na mga binalita ko ba sa inyo, mga palangga? Yung pangingidnap nila Lisa sa Turkey. Sinabi ba yun ng media sa inyo? Yung pag-appoint ba nila kay Michael Mapalangga na sa special envoy to China? Na sinikreto sa inyo. Sinabi ba ng media sa inyo yung palangga? Yung pagnanakaw nila, smuggling lahat. Sinasabi ba ng media yan sa inyo? Hindi nila sasabihin yan. It's my duty sa aking mga viewers na ibigay sa inyo ang impormasyon na nakukuha natin. 99.9% na information na nakarating sa atin ay tumugma lahat. At panghawakan ko na lang yung 0.1%, sana this time, ito yung hindi totoo sa ibinigay sa atin. Doon po sa balikan nyo na lang. So, pinag-iingat ko lang kayo sa kadiliman. Sabi ni Marco Fortuny, Marlica run for Senate together with Sas, Digong, GMA. Mga palangga, I hope, mangyayari pa yan. I don't know. Pero hindi ako mag-run palangga. I'm not qualified. Okay? Right now, I'm not qualified.
hindi na, wag natin pag-usapan muna yung palangga, yung pagtatakbo. Ang pag-usapan natin kung paano kayo ma-save sa kadiliman. Pag-usapan natin ano ba yung maganda. Maybe we will, di ba, bukas magre-review ako, magre-research ako kung paano to, ano yung mga dapat natin gawin. Paano natin maiiwasan, paano natin ma-save. Kasi yung pagsisinghot ng usok, not the pulburon, yung isa, nakakabugagad sa yung dibdib. First time ito sa history ng Pilipinas natin. At sa history ng mundo. Di ba? Tama ba ako? Di ba? Wala pa namang gumagamit nun. Yun ang ano to? Sabi ni na No Jep NT. Ano to palangga? Join kayo sa Filipino Guerrilla Forces na binong nila Captain Dodo Enriquez pagtanggol pamilya natin. Ano yun palangga? So, yes, sabi ni Tetay Avila, lahat ng expose ay nagkatotoo. Sabi, yun na nga, sabi ni Elizabeth, yun nga sinabi niya, di ba yun ang ano natin? Di ba yung vlog ko nga kanina, sabi ko umurong yung jetlog niya. Iba kasi yung sinasabi nila sa public, iba yung ginagawa nila behind the scene. Kaya nga ako nang hina palangga. Iba kasi sinasabi sa publiko, kaya maganda na nga at least, di ba? Kung maduwag, ibig sabihin wala ng gulo. Kaya sabi ko nga kanina, di ba, magkipag-settle, mag-diplomatic approach. Pero hindi rin natin babaliwalain. Gusto nyo ba yung mga sinasabi sa atin, isisekreto ko na lang. Which is kayo ang nakasalalay dito. Gusto nyo, ganun na lang. Tapos magugulat na lang tayo. Sabi ni Francia, tama ka palangga, walang may gusto niyan. Okay, ayaw po natin ng, okay, kawawa naman ang mga bata, mga apo ko, pareho special child, Lord, wag mo naman pentulutan. I feel you palangga. Ramdam kita. Yun din ang iniisip ko. Yun din ang iniisip ko, mga kaibigan natin dyan. Sabi ni Baby Roda, iba na ang epekto sa utak nila palangga. Wala na sa katinuan. So dun sa kapapasok lang, sana po hindi totoo na kayo ay, kasi ang information sa akin is, papunta na sila dun eh. Ang sabi, hindi ko sasabihin ng eksakto palangga. Okay? Na ano na pangalan. Ang sabi dito, sabi nga ito kausap ko, my God, ano na po ba ang pinapasok ng bansa natin, ng gobyerno natin. So sabi ko nga, dito po sa amin, ang dami ng mga troops. Grabe, mga high-powered yung mga gamit, at grabe po, nakakasindak, nakakatakot. Yun ang sabi sa akin. Ngayon, mga kababayan, ano yung ano nyo? Anong sa tingin niyo? Alam ko yung iba nahihirapan ako intindihan. Kahit ako nahihirapan ako. Kilala niyo ako pag nagsalita. Pero nahihirapan ako kung paano ko i-deliver sa inyo. Siguro naman alam niyo kung bakit ganon, di ba? Sabi ni Banwi, volunteer to Gorgor and Bangag. Hindi na tayo iniisip dito. Iniisip nila ang pera, sabi ni Rats. Sabi ni Charmaine, Labitad. Yeah, Charmaine, kilala niyo ako. Hindi ako mabagal magsalita. You know, hindi ganito. Hindi nga ako humihinga, di ba? Kanina hindi tayo humihinga. Pero I'm trying my best to deliver the message as, you know, na safe. Okay? Katapusan na sa katapusan, sabi ni Hamad. Kaya nga sana palangga, sana Muhammad may magaganap talaga. Alam naman ni Aimee yan at saka ni Sarah. Huwag kayong mag-panic attack. You stay calm and think. Okay? Huwag kayong mag-panic attack. Mag-pray kayo at mag-isip kayo, mag-research din kayo kung ano yung mga magagandang gawin. Tapos kung meron kayong, sabi ko nga kanina, ang advice ko, anyway. Ano daw? Yeah, sabi ni yan si Vega Warp. Basahin yung sinabi ni Vega Warp. Yan. Mag-pray kayo mga palangga.
Mag-pray tayo. Alam nyo, hindi ako religious, ano? Na nagpapakita dito sa inyo na nagbabasa ako ng mga versikulo. But from the bottom of my heart, mga kababayan, from the bottom of my heart, I want you to be ready sa mga susunod na mga panahon. At sana po talaga, sabi ko nga, Lord, sana po mali. Sana fake news lang yun. Sana hindi totoo yung information. Sana talaga hindi totoo. Sana mali. Sana sinungaling lang itong kausap ko. Anyway, nakuha nyo na yung message. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. At huwag kayo panghinaan. Okay? Huwag kayo panghinaan. Di ba matatapang tayo? You have to do something. Lahat na nakakarinig nito, you have to step up. You have to speak up. We'll see kung anong magagawa dahil, ang sinasabi natin, baka may timeline si Inday, may timeline si Aimee, dahil alam ni Aimee kung ano nangyayari, alam din nila Inday kung ano nangyayari ngayon, kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng gobyerno. So, again, kailangan may manguna, kailangan may mamuno. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.